Okay lang naman yun. Dapat nga matagal na ginawa yun eh. Pang ganun pa rin eh. Hindi naman siya nagbago rin eh. Siguro sa iba, yung mga bumabiyaheng pamakati okay sa kanila. Pero sa iba, parang hindi naman siya. Parang mas marami pa rin kasi dumadaan sa ibang istasyon eh. Kaysa yung sa Makati area lang. Okay lang po. Minsan, kasi minsan di mo maiwasan marami talagang tao. Eh, once ko pa lang na-try eh. Pero parang ganun din eh. Pareho lang yung yung effect niya dahil yung pila pa rin eh. Kasi po para po mabilis yung biyahe namin. Ang pinaka mas magandang solusyon dyan, madagdagan talaga yung train. Nagpapatuloy po ang Transport Trial Run, a PTV Special Forum. Kanina nag-umpisa ng magtanong tungkol sa articulated bus yung ating studio audience. So ituloy na natin. Ito po bang, attorney, itong articulated bus, sabi nyo target to operate by June, ito po ba ay magiging pag-aari ng pamahalaan o meron na po ba tayo mga private operators na nag-a-apply para dito? Yung operations articulated bus, hindi pa siya binibigay sa hindi siya yung hindi natin siya pwedeng maiintindi in the ordinary sense na meron na siyang prangkisa. Kasi wala pang test. So, kasi when we talk about the prangkisa, we consider the demand, the supply and demand on the ground. Yung mga supply and demand ng existing buses. So wala pa siyang private operator, but hiniram ng gobyerno yung bus, yung articulated bus ng isang private na entity. Walang shinell out yung government sa paghiram niya. It's just that the private entity would want, alam mo yun, yung minsan kasi pag ikaw may mga tao talaga kasi na busilak yung puso. Meron naman siyang ganong klaseng bus. Tapos inoffer niya sa government. So, and the government at that time is in the process of putting things, planning. So the government thought, might as well put this bus into test kasi we are in fact naman considering planning for a particular system which the government is going to place on a designated route na hindi ko lang masabi pa ngayon. Attorney, pag kunwari po naging operational na itong mga articulated bus, babawasan po ba natin yung existing buses flying EDSA? Yan yung isa sa mga policy considerations ngayon ng DOTC na in the works pa. So, wala pa tayong official pronouncement. Pero, lahat yan pinag-aaralan ng DOTC. Para mag-implement ng bagong system, magtatanggal ka ng existing system. Yung existing system natin, Sir Edwin, matagal ka nang bumabiyahe sa EDSA. Was there a time na gumana yan? Was there a time na disiplinado yung bus? Was there a time na yung government was able to implement na maayos? Di ba may mga yellow lane naman tayo, meron tayong mga lanes na pumapasok yung private. Ibig sabihin, pwede bang mapagana kung maayos lang yung pag-i-implement? May nakita akong problema, attorney, at the same time na ako'y sumasakay araw-araw. Nakikipag-usap din ako dun sa ating mga drivers and conductors. Ang problema, porsyentuhan sila eh. Isa yun sa mga problema, attorney, dahil sa LTFRB, alam nila yan. Yung porsyentuhang mga drivers, humahabol sila ng quota na tinatawag, attorney. Pag nakakota sila at yung sobra dun sa quota nila, dun lang sila kikita. Magkamisan hindi umaabot sa quota, kaya nakakalipas pa lang maghapon, wala silang kita. Kung kumita man sila, malaki na yung 150, 200. Paano kabubuhay ng pamilya? So ang dapat sigurong ayusin, una sa lahat, tignan yung kapakanan din ng ating mga
chuper at itong tinatawag nating mga konduktor ng bus na silang nagpapasok ng pera sa mga operators. Yung sistema ng quota, Cathy, talagang pinag-aaralan na yan, yung fixed salary, because it's been proven by psychological studies all over the world na yung if you put incentive, a money incentive to the driving, bully nila yung pera and they will break rules just to get the money. So ano po yung pag-aaral ng LTFRB para makorek yung ganong money incentive nga that actually makes them misbehave? Insofar as yung public utility bus drivers are concerned, there is already in place a fixed wage doon sa mga bus drivers. Ano po to? May compensation scheme na po sila. There is a fixed salary plus performance. Yun nga yung problema doon, attorney, dahil meron kang minimum pay. Ibig sabihin, what we actually implemented is just to set a minimum wage. But still, it's a commission system above the minimum wage. So kaya, ang hinahapit pa rin nila yung kanilang biyahe para makuha nila yung possible maximum pay for the day. Yes, we understand that, Attorney Mark. And actually, when it was being drafted ng Department of Labor and Employment, kasi prior to the issuance of the memorandum order ng Department of Labor and Employment on the wage, yung pagpapasweldo sa mga bus drivers, there was a coordinated study of LTFRB plus the Department of Labor, which was nagkaroon po siya ng public, there was a public hearing, there was meeting, consultations with the government is weighing, binabalanse niya yung interest ng public utility bus drivers and public utility bus operators. At yun po yung lumabas na scheme. Kasi dati po, before that compensation scheme, dati po totally talagang kota-kota. So based from the study of Department of Labor, which is the primary government agency expert on labor, and the LTFRB, lumabas po yung fixed compensation plus performance-based bonus. Ngayon, this is in place around 2012 only. Ngayon po, patuloy po nating, ini-ensure pa po natin yung compliance with labor. Kaya po sa LTFRB, on the LTFRB side, meron po tayong labor compliance certificate na nire-request from the public utility bus operators to check whether they comply, because before we make drastic changes on a measure that has been discussed by all affected all persons concerned, sinisigurado muna ng agency na it was really implemented. Itong kwan kasi, Cathy, it's not an issue of meeting minimum eh. It's not an issue of meeting minimum labor standards kasi nami-meet talaga. Ibig sabihin, itong mga bus, I've been a lawyer for 2 bus companies for several years. Ang kinikita ng mga driver at conductor, 20,000 mahigit. So it's not an issue of minimum. The issue is, how do they get the extra? Because it's commission system, kaya sila dumidiskarte. Ito rin yung nagiging cause ng hindi lamang ng pagsikip ng trapiko dahil lahat na yata ng nakatayo sa sidewalk ay hihintuan nila, no? Pero yun din yung nagiging cause ng mga aksidente. Pero meron daw gustong idagdag si Miss Sol. Actually, I have a question to attorney. How do you plan to parang i-control? Parang halimbawa, meron ng mga articulated bus or itong mga system natin na to, kung paano nyo i-control na yung na properly implemented ba siya, at saka itong mga drivers natin sumusunod ba talaga, kung paano yung i-control, meron ba tayong mga magplano na makikipag-cooperate with our MMDA officers na
bantayan yung, katulad ng ginagawa nung sa iba, sa highway, Okay, yung speed, ibig sabihin, yung binabantayan. implementasyon lang Yeah, oo. yung issue. So kung paano yung may mga marshals, baka yung Hindi, kasi yung mandates, yung issue, yung FRB is really just franchising. Yung MMDA, yun yung and police. At LTO, yung kwan, yun din yung kwan eh. Yung Sino ang implementing agencies. mag-oversee? Oo. Siguro dapat makausap natin kasi yung taga-LTO kasi inimita po that's natin right. sila, ngunit sa kasamaang That's palad, right, that's hinintay right. po natin sila at hindi sila nakadalo. Baka na-traffic, no? Samantala, ang articulated bus nga ay isa sa mga solusyon dun sa napakasikip na at napakahabang linya ng mga pasahero sa MRT. Tanungin po natin si Director San Jose, ilan po ba sa kasalukuyan ang sumasakay na mga pasahero sa MRT? At well, nakita po natin nung mga nakaraang taon lang, talagang nagkaroon ng problema sa dami ng mga pasahero. Ang bilang po ng mga sumasakay sa MRT, sa atin pong data na December 31, 2013, ito po ay umaabot sa average na 560,000 passengers per weekday. Ito po ay nagkaroon ng record na 620,000 passengers sa isang araw. Tulad po ng nabanggit nyo kanina sa introduction, ang MRT po ay meron lang kapasidad na magsakay ng 350,000 passengers per day para po sa isang komportableng pagsakay. Kung bibigyan ko po kayo ng statistika niyan, ang crash load capacity po ng MRT, ibig sabihin po 8 tao bawat metro kwadrado sa loob ng tren, ay umaabot lamang po yan dapat sa 540,000 per day. Subalit ang ating pong average na nasabi ay 560,000 na, at may mga araw po na umaabot ito ng mahigit 620,000. So dito pa lang po makikita na natin na talagang ang problema ng MRT ay kapasidad. So dahil po sa karamihan na ng sumasakay, talaga pong siksika na sa loob ng MRT at mahaba po talaga ang pila. But it was not always that way, Director. Bakit Hindi po po, naging kasi ganito? unang-una, nung nagsimula po talaga ang MRT noong 1999, maluwang pa po siya. Subalit po, gusto kong ibalik yung istorya ng MRT na magmula noong 2004, nagsimula na po ang question or issue hinggil po sa capacity. Kasi nung as early as 2004, sinabi na po ng MRT, we now need new trains to be able to cope with future demands. Which leads me to my question, Director. Bakit ang hirap magdagdag ng train? When MRT is really a private corporation, bakit hindi makapagdagdag? Ibig sabihin, it's a simple decision. You have a need for it. Why can't you buy the new trains? What is stopping MRT or government from buying the trains quick? What stopped them before when they knew that the volume was really increasing quick? Unang-una po, ang MRT ay pag-aari po ng isang pribadong korporasyon. Yes. Hindi po ito pag-aari ng gobyerno na kung saan gobyerno lamang ang maaaring magdesisyon kung anong gagawin tungkol dito. Ang may-ari po ng MRT ay tinatawag po nating MRTC or Metro Rail Transit Corporation. Ang gobyerno po ay pumirma sa isang BLT or Build Lease Transfer Agreement na kung saan nirerentahan po natin yung fasilidad ng MRT sa EDSA, pagbayad po natin ng tinatawag na equity rental payment na binabayaran natin buwan-buwan sa 25 years para po ito ay maging atin after 25 years. Samantalang hindi pa po umaabot sa 25 years, ang pag-aari po nito ay nasa private corporation. Kaya na nga kung po, saan? Kaya nga po, lahat Director, po bakit tumanggi po ba itong private corporation na itong bumili? Hindi po sila nagkusang bumili? Ano po ang naging problema at bakit ngayon lang tayo bumili? Ang ating pong pamahalaan ay gustong bumili ng mga bagong train. In fact po, as of this time, nakapag-award na po ang DOTC para po mag-supply ng additional na 48 na bagon para po sa MRT. Ang naging problema lang po, kung maaalala po natin, nung nagdesisyon po ang ating pamahalaan na bumili ng mga bagong tren, tayo po ay hinarap sa korte ng private owner ng MRT. Kaya nga po, kung maalala nyo, nagkaroon pa po ng ilang araw na TRO para po sa pagbibili. Yun nga yung hindi maintindihan Kati ng taong bayan eh. Kasi yung kaso na yon, sino ang merong karapatang bumili? Ngayon parang DOTC ang bumili nitong mga tren na ito from a Chinese supplier na nagkaroon pa nga ng issue. So anong nangyari? Private corporation. Nakanila pang pag-aari Nakanila pa yun. yung pag-may-ari nito.
Yun yung, sige, Director. Ang nakasaad po kasi doon sa BLT agreement na lahat po ng upgrades and expansion ay karapatan po ng may-ari. Kung tutuusin nga po, dapat yung Line 1 extension magmula po ng North Avenue hanggang sa Caloocan, sa monumento, dapat po ay MRT ang Gagawa. may right dyan. Subalit po, dahil hindi nga nagawa ng MRTC, kaya po ang pamahalaan po, through the LRTA, ang nagpagawa po ng tinatawag nating North Extension Project para po madugtungan yung release natin magmula North Avenue hanggang sa monumento. Ito rin pong tinatawag na pagdagdag ng mga tren, ito po dapat ay karapatan din ng MRTCs. Yun. Subalit po, ay hindi nga po naman nakabili ng bagong tren at ang pamahalaan po ang nagdesisyon na siya nang gumampan sa pangangailangan na ito. Hindi po ba nalulugi ang ating pamahalaan at ang taong bayan dito sa sitwasyon na ito? Kung tutusin po, ang ating pong i-analyze ang ating pong fare structure, makikita po natin na ang ginagastos po ng pamahalaan natin para po sa isang pasahero sa isang biyahe ay umaabot po ng kulang-kulang sa 60 pesos. Subalit po, ang pinakamataas na pasahe natin ay umaabot lamang sa 15 pesos. Ang pinakamababa po ay 10 piso. So makikita po natin na halos 80%, 70 to 80% ng pasahe sa MRT, ito po ay sinusubsidize po ng ating pamahalaan. Alam naman po natin yan na sa ibang bansa, meron talagang standard rate to make a train system viable. Kung tutusin, napakamura ng ating sistema. MRT fare kung ikukumpara po sa ibang bansa. At sinasabi nga ng pamahalaan na kinakailangan ng increasean itong ating mga fare sa MRT para makatulong din dun sa pag-upgrade ng equipment. Pero itong nakita natin, yung problema sa side ng operation ng MRT. Gusto nating alamin, ano naman yung problema ng mga pasahero? Tanungin natin si Badet. Yung realidad. Yung pag sumasakay ka ng MRT, nakikita natin kasi sinasabi nila lagi silang nalilate. Saan ba yung problema? Yung pila papuntang pagbili ng ticket o yung mula ticket pasakay ng tren? Both po. Sige, pakikwento mo sa amin. Kasi po, pag sa pila pa lang po ng ticket, mahaba na rin po yung pila. Unless bibili sila nung tinatawag na stored value, which cost 100 pesos. Para mas mabilis sila compared dun sa pipila ng bibili ng isa-isang ticket. Tapos pagdating po dun sa mismong LRT na, yun din po, kasi minsan matagal din yung dating ng train. So, napupuno yung tao. Dumadami po. Tapos, ang tendency nun, nagkakasakitan sila, nagkakabalyaan, ganun. So, yung iba, hihintay na lang yung next train. Which is minsan 10 to 15 minutes din ang agkwat. So on the average, mula sa time na pumila ka hanggang makasakay ka, mga gaano katagal usually ang inaabot mo, Badet? Kasi po, may stored value po kasi araw-araw MRT. So mas mabilis yon. Ganun na nga po. Tapos ang sakay ko po is EDSA Taft, which is yung pinaka-last station. So, nakakaupo pa po ako. And ang baba ko po is dulo din po, which is North Avenue. Pero yung volume ng tao, Cathy, Sol, ito po bang pagdami ng sumasakay sa MRT? Dahil ang tao talagang gustong mag-MRT, ayaw sumakay ng bus. Ibig sabihin, kumonti ba ang sumasakay ngayon ng bus? Hindi rin. Kasi like me, no, halimbawa papunta ako ng North EDSA. So, mas mabilis actually kung mag-MRT ako and then lalakarin ko na lang from there to Trinoma tapos sa North EDSA. Pero thinking na siksikan siya and then mas mabilis pa rin siguro na magbabas ako. At hindi lang actually yung bilis yung convenient. Yun. So, yun yung nakikita ko. Tsaka yung binabanggit niya sa yung yung prepaid card. Yung 100 na tawag doon? Yung stored value. Nakakatagal din doon yung nakakatagal din doon yung mga nag-stock up na minsan yung mga
cards na stored value na na-experience ko yung gano'n na nagmamadali ako and then biglang ayaw pumasok nung... Pumalya. So, yung sa bus, hindi rin actually siya nabawasan sa MRT. So, ganun pa rin talaga. I don't think na... Okay, so saan ang galing? Dumami lang talaga siguro yung tao, no? Pero marami pa pong katanungan mula sa ating studio audience, kaya ibaling muna namin kayo kay Kirby. Maraming salamat, Cathy at Attorney Mark. Balikan na natin yung ating mga estudyante rito sa loob ng studio. Si Joanna May Garaa, galing ng Sacred Heart College, may katanungan. Good evening. My question is for Attorney Mary Ann. Ano po yung reason behind the structure or design of the articulated bus? Is it for practicality-wise or is there any other reason? It's designed for mass transport. Actually, that bus has already been used. Actually, yung system, it's a component of a more complex, interesting system, bus rapid transit, na ginagamit na sa highly progressive countries, more developed countries like Europe, in Europe, like Germany, in Singapore, meron din silang ganyan. In Bogota, Colombia, meron din. Alright, maraming salamat po sa inyo, Attorney Mary Ann. Si Crisaline de la Cuesta, galing pa rin ng Sacred Heart, may katanungan. Good evening po. Ang question ko po ay para kay Sir Renato. Mas makakatulong po ba ang express train kaysa po magdagdag na lang ng mga trains para sa regular trains para sa commuters? Hello. Sa MRT po, alam po natin, ang ultimate solution natin is kadagdagang mga tren. Ang ating pong pamahalaan ay umorder na to ng 48 new cars which will add additional 60% sa capacity ng MRT. Ito po ay darating sometime early 2016. So, ang ating ginagawang eksperimento sa ngayon ng express train ay ginagawa po natin to alleviate yung plight ng pasahero natin ngayon hanggang inaantay pa po natin yung pagdating ng mga bagong tren. Experimental express train director. Ang ating pong ginagawang eksperimento, ito po ay sa kadahilan ng unang-una, sobrang na po ang dami ng pasahero ng MRT. Lahat po ng ating mga platforms, bilihan ng ticket, in fact, kahit po sa baggage area, ay napakarami na po ng pasahero. Kung saan po, dahil sa napakarami na ng pasahero, yung mga petty crimes po ay dumadami. Yung dukutan, yung mga chansingan, etc. So we have to devise something to protect our passengers dito sa mga petty crimes na ito. Nakita po natin na sa sobrang dami na ng mga pasahero natin, lahat po ay gusto umakyat na kaagad sa platform. So, una pong nakita natin, dapat kontrolin natin yung pag-akyat sa platform kasi po yung mga mandurukot, yung pong mga masasamaang intensyon, nakakapagtago sila. So para po hindi nila magawa yung ginagawa nilang masama sa ating mga pasahero, kailangan pong tanggalin natin yung pinagtataguan nila. Ano po yun, yung overcrowding. Pangalawa pong dahilan ng pagdami pa rin at inconvenience ng ating mga pasahero, yung pong sobrang balyahan sa loob at paglabas ng tren. Di po ba marami ang bababa ng tren at marami rin ang sasakay. So ang nangyayari po, yung mga pinto ng tren natin ay hindi na po siya nakakagalaw ng maigi kasi pinipigilan na po ng mga pasahero. May gusto pa pong humabol, may mga pasahero po naman na gustong pumasok o lumabas. So ang nangyayari po, nagkakasira-sira yung pinto natin. Okay. So pag nasira po yung pinto natin, hindi na po tatakbo yung tren. So lalo pong maaabala yung mga pasahero. Okay. So, pinag-aralan po natin yung passenger behavior, kung saan po ba sumasakay yung mga pasahero at saan naman karamihan bumababa. So, meron po tayong nakita sa statistical figure na yung unang 4 na station, ito po yung North Avenue, Quezon Avenue, Kamuning, hanggang Cubao. Sa umaga po, dito po yung pinakamaraming sumasakay. Napupuno yung train nila natin mula around 7 o'clock in the morning up to 9. So, punong-puno po yan. So, marami ring bumababa doon sa dulong 4 na stasyon. Sir, tuloy po natin yung description, yung express system when we return. Pero ang question niya, Cathy, ito mga palliative measures lang o kumbaga band-aid lamang? Anong magiging itsura ng integrated public or mass transport system na ating bansa? Anong modelo at ano saan tayo papunta nito sa mga nangyayari? At meron pa bang karagdagang modes na ino-offer ang ating pamahalaan? Yan po aalamin natin sa ating pagbabalik.